Petsa ng laban ng Gilas Pilipinas sa New Zealand, Guam at Australia sa World Cup qualifiers inilabas sa report. Bakbakang Gilas at New Zealand, inamin ni FIBA na isa sa kapanapanabik na laban sa rehiyon ng Asya, kaya naniniwala sila na magiging mahalaga ang susunod na pagharap ng dalawang koponan sa World Cup qualifiers. At ang ating mga kababayan naniniwalang hindi makakapasok ang Gilas sa World Cup kung hindi mag-a-adjust si Coach Team sakaling wala si Kai Sotto. Iginiit din nila na ipasok si Jordan Heading bilang isa sa mga posibleng maging shooter ng pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, ibibigay po natin ang isang Nike shoes na to sa maswerteng subscriber po natin. Paano sumali? Siguro i-follow nyo lang po at i-like ang post ko sa TikTok account na to. Kailangan nyo po akong i-follow dyan kasi dyan po natin i-announce ang winner ng Nike shoes. Ayan po siya at ilalagay din po natin ang link sa comment section. Simula po ngayon, i-announce po natin ang winner sa June 16. Kita-kits po tayo dyan. Sa naganap na draw ng FIBA para sa World Cup qualifiers, masasaksihan ang rematch ng New Zealand at Gilas Pilipinas. Bukod dyan, makakaharap din nila ang grupo ni Jericho Cruz ng Guam at hindi mawawala sa listahan ang defending champion ng Asia Cup na Australia. Ang tanong ng bayan, kailan ito magaganap? Tutukan po natin ang report ni Marcus Carlote ng Daily Tribune. Magkakaroon ng muling paghaharap ang Gilas laban sa Tall Blacks sa darating na December 1. Makakaharap naman ng mga Pilipino ang koponang pinangungunahan ni Jericho Cruz na Guam sa February 26 ng susunod na taon bago harapin ang Australia sa March 1. Muling makakaharap ng Gilas ang Guam sa July 3 bago muling sagupain ng Boomers or Australia makalipas ang 3 araw. Okay mga ka-playoffs, so medyo malayo pa po yan pero sobrang mahalagang malaman natin ang lahat ng yan. Wala pa silang inilalabas na oras at kung saang lugar gaganapin ang bakbakan. So abang-abang tayo sa mga susunod na announcement ng FIBA sa kanilang official website. Sigurado tayo na hindi magtatagal. Siguro or posible matapos ang Asia Cup baka meron silang oras at lugar na posibleng pagdausan ng mga nasabing bakbakan. Sa lokal na television, mapapanood din natin yan. Sigurado yan. Pero sa ngayon wala pa rin yan. Again, nananatiling mabigat ang nakikita nating sked ng Gilas. Hindi biro to ha. Dito nakasalalim magiging pang-apat na pagkakataong makaakyat ang Gilas Pilipinas sa World Cup or ang bansang Pilipinas dito sa World Cup. Sa mga inilabas na pahayag ni Coach Team at ng SBP, mararamdaman mo sa kanila yung excitement. Pero hindi naman sila kumpiyansa. Alam kasi nila na mabibigat yung mga kalaban dun eh. Ang sa kanila lang siguro is handa talaga silang ilabas ang kaya nilang ilabas sa bakbakan para makausad tayo sa susunod na round at makakuha ng isang pwesto sa 7 spot na pag-aagawan ng 16 na koponan. Yung 16 na koponan, sila din yung nasa Asia Cup. Walang dudang mahirap ang dadaan ng pagsubok ng Gilas Pilipinas bago makapasok sa World Cup sa ika-4 na pagkakataon. Kaya naman ang FIBA, hindi rin naiwasang isoko ang umiigting na tunggalian ng Gilas at New Zealand. Ayon sa kanila, isa na ito sa pinaka-nakakaintrigang tunggalian sa rehiyon ng Asya. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Papansin-pansing naging isa ito sa pinakakapanapanabik na makabagong tunggalian sa rehiyon. May lamang na 5-1 ang New Zealand. Karamihan ay panalong may malaking agwat pero maaaring nagbabago na ang ihip ng hangin. Nakamit ng Pilipinas ang makasaysayang panalo 93-89 sa huli nilang paghaharap noong nakaraang taon. Dahil parehong naghahabol ng kwalifikasyon ng dalawang koponan, maaaring magiging napakahalaga ang larong ito. Tama si FIBA doon ha, nagiging isa na ang Gilas at New Zealand sa kapanapanabik na match-up sa rehiyon ng Asya. At tulad ng sinabi ni FIBA ha, 5-1 ang kartada, 5 ang New Zealand, isa naman sa Gilas. Pero kahit nakaisa pa lang ang Gilas dito, makikita mo na yung drama sa loob ng isang panalo eh. Lalo na nung ganapin ang bakbakan sa Auckland, sa mismong bahay ng New Zealand Tall Blacks noong Pebrero. Ang tindi nun ha, ang daming Pilipino dumalo doon. Ibig sabihin, malaki yung expectation ng ating mga kababayan. Bukod dyan, umaasa sila nung time na yon na magiging mainit talaga yung laban. At nakita naman natin yung resulta. Ginabayan talaga ng ating mga kababayan ng pambansang koponan, di ba? Sa kasamaang palad, hindi tayo nanalo doon. Yes, hindi tayo nanalo, pero ramdam at kitang-kita natin na sineryoso ng New Zealand ang bakbakan sa Gilas. Ang ginawa kasi nila, nagpalit sila kagad ng tao. Pinalitan nila ang ilang players na sa tingin nila na kompromiso sa unang laban nila dito sa Gilas nung nakaraang taon sa Mall of Asia Arena, di ba?
Ibig sabihin, pinagandaan talaga nila ang laban niyan sa Auckland. Ayaw na nila sigurong mapahiya sa harap ng kanilang mga kababayan. At yun nga yung nangyari. Nanalo sila doon. Kaya tama yung sinabi ni FIBA, magiging napakahalaga ng susunod na bakbakan ng dalawang bansa dito sa World Cup qualifiers. Tingin ko dito, ito ang magdidikta kung nasaan na tayo ngayon sa aspeto ng laban. Kaya sana buo sila pagdating ng oras na yon. Walang injured players para mas magaan ang trabaho, hindi lang ng coach kundi maging ng players, di ba? Sa training syempre kulang sila, pero alam natin sasandalan ni Coach Tim ang chemistry na nabuo ng kupunan sa lahat ng torneo na pinagdaanan or sinalihan nila. Habang aminado ang FIBA na naging kapanapanabik na ang tunggalian ng Gilas at New Zealand, isinisigaw naman ng ilan nating kababayan ang pagpasok umano ng shooter sa hanay ng pambansang kupunan. Pinuna din nila na sa naturalized player lang umaasa ang grupo ng Gilas. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang pahayag ni Anonymous sa comment section ng isa sa mga video ng ating Playoffs YouTube channel. Kung hindi mag-a-adjust si Coach Tim habang wala si Soto, hindi makakapasok ang Gilas sa World Cup at baka mababa lang ang rankings natin sa Asia Cup. Nung tinalo tayo ng Taipei nang wala si Kai, lumabas ang sakit ng Gilas. Sa naturalized player lang talaga umaasa sa opensa. Kailangan ni Coach Tim magdagdag ng shooter. Ipasok niya si Heading at si Baltasar. Alisin niya muna ang iba kasi kailangan ng Gilas na umiscore. In fairness, ang dami niya sinabi, ang dami niya talaga nakita. Yung kay Kai Soto, hindi pa malinaw talaga kung papasok siya sa unang window ng qualifiers ngayong Nobyembre. Medyo malabo pa ata base sa pahayag ni Tony Ronzone na inilabas natin kahapon. Sa opensa ng Gilas na malimit sinasandalan si Justin Brownlee, totoo naman yun, di ba? Ang nangyayari kasi, nache-check ng kalaban ng opensiba ng local players natin. Kaya hanap nila kagad si Justin. Pero in fairness din naman sa mga local players natin, lahat sila kasama sa panalong itinala nila. Team effort yan hindi pwedeng sabihin na isa lang ang kumamada dyan. Sa pagpasok ng shooter, tingin natin medyo malabo yan. Base kasi kay Coach Tim, maliban na may umalis na player, hindi siya talaga magpapalit. Sa madaling salita, wala siyang planong baguhin or walang planong alisin sa hanay. Kasi nga, kapag nagpasok siya ng bago, may tatanggalin talaga siya dapat, di ba? So parang depende pa rin yan. Sa lagay ni Jordan Heading, may point siya Anonymous doon. Malakas sa puntusan si Heading, may tira sa loob at labas. Pwedeng pwede siya, di ba? Pero ayun na nga yun Depende yan sa coach at pamunuan ng Gilas Pilipinas. Para sa tingin natin, kumukonsulta muna ang lahat kung may babaguhin sila sa hanay So may proseso na dadaanan yan bago mangyari. At sa ngayon, parang walang ganong issue. So guys, maraming salamat.